Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and isang makabuluhang topic na naman ang ating pag-uusapan sa hapong ito. So ang dami nating pasabog mga kadabarkads, kaya naman sana po ay tapusin ninyo hanggang sa dulo itong update natin. So kanina dyan sa Itbulaga, ang bumungad sa atin ay ang mga singing queens. Talagang pinapamalas nila yung talent nila, yung husay po nila sa pagkanta, and hopefully ay makilala na naman po itong mga singing queens natin. I mean, sumikat sila ng sobra-sobra katulad po ng may mga pangalan na singer dito po sa ating bansa. And hopefully, marilis na po yung second single ng ating mga singing queens. Samantalang dito naman po sa barangay, pinakilig ang mga online viewers and syempre ang mga televiewers dahil sa magkapares or magkasintahan po na talaga namang nagbahagi ng kanilang mga ups and down sa kanilang relasyon. So ang Itbulaga po ay nakikinig talaga no sa mga gustong mangyari ng mga dabarkads natin. So 'di ba dati nasa studio po yaan? So inilipat po nila sa barangay dahil ando doon yung mga magagaling po talaga na host katulad po ni Jose Manalo, Wally Viola, 'di ba? Talagang nabibigyan po nila ng justice or ng kwela yung mga kwentong ibinabahagi po sa atin ng mga magkapares araw-araw. Sabi ko naman sa inyo mga kadabarkads, kung ano po ang gusto ng mga manonood, ibibigay po yan ng Itbulaga. Samantalang, ang TV5 or ang News 5 naman po ay muling naglabas ng video nitong si Red Bustamante dahil sinagot niya po mga kadabarkads yung katanungan po na ano ang konsiderasyon ni Red tuwing tumatanggap po ng role. And sabi nga po ni Red Bustamante, yung gumanap po sa Pepsi Paloma na basta maayos daw yung role, basta daw maayos yung gagawin, basta yung wala daw alam nyo na yung mga malalaswa po, hindi tatanggapin niya po yan. So sa mga kumukwestiyon kay Red Bustamante kung bakit niya po yun tinanggap, syempre pera, kailangan niya po ng pera kasi nga po, sabi ko po doon sa previous update natin na breadwinner po kasi ito ng kanilang pamilya. And sobrang bata pa po nitong si Red Bustamante, ang gusto niya lang naman ay magkaroon 'di ba ng kita or income. Sabi ko nga kung may dapat ditong sisihin, walang iba kundi yung director na naglatag po ng script. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nabalitaan natin na suspended daw etong account ni Daryl Yap. So bakit kaya? Ayun kasi dito sa nag-post, si Glenn Suarez, nabasa ko dito, nakasama po yung pangalan ni Daryl Yap. Sabi niya dito, what is happening now in my country? The FB account of Doc Lorraine Badoy sa Sruganto Sasot, Crisat Laureta Chu, Derek Daryl Yap daw. Ayan o, nabasa ko po, andyan yung pangalan niya. Tapos sabi niya pa dito, suspended. The one thing for sure, the powers that be are hurting. This is a blatant censorship daw of voices against the critics and social media influencers who are solid Duterte supporters, who refuses to bow down to this the power that be is absolutely disgusting daw. My fellow Filipinos, please vote wisely this coming election. So, ayan, nakabasa ko lang dito, yung kay Direk Daryl Yap daw na account ay suspendido, di umano. Tapos, na-pick up po yan ng Abante, no? And binahagi nga po yan ng Duar Abante Radio. Sabi dito, ang mga DDS vlogger na sila Rain Badoy, Daryl Yap, Crisat Laurichu, MJ Kiambao Reyes at Sasrugantos, di umano ay na-take down o suspendido ang kanilang social media accounts. So, chinek ko naman po yung social media account nitong si Daryl Yap. Ando naman po yung account niya. Tapos, alam niyo po, nakita ni Daryl Yap itong post na to ng Abante Radio. Ang sagot dito ni Daryl Yap ay ito po. Ipapakita ko sa inyo. Sabi niya, 80-80 ang puts. No, ganyan po yung kanyang sagot. So, ewan ko ba kung saan nag-ugat itong tungkol sa pagsuspindi ng kanilang mga account. Baka naman nawala saglit tapos ilang mga minuto bumalik ulit. Siguro ganun po yung nangyari. Kaya yung mga tao, syempre kung ano nakikita po nila, di ibabalita po nila yan agad. 'Di ba? Tulad nung nakapost na binasa natin tapos na-pick up ngayon
ng Abante. So siguro nga naglaho bigla yung account nila tapos kinamamayaan na nagbalik ulit. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa Pepsi Paloma movie. Meron po kasi tayong natuklasan mga ka-Dabarkads, no? Dito po kasi sa binahagi po ng isang Dabarkad sa atin, pinadala niya sa atin kaya naman tinukoy ko po yung source noon. And nabasa ko nga po dito mga ka-Dabarkad sa Wikipedia. Sabi dito the reviews of Pepsi Paloma, also known as simply Pepsi Paloma for the domestic release. Sa domestic na daw po i-release, ayan napakalinaw, is an upcoming Philippine biographical drama film written and directed by Daryl Yap. It stars Red Bustamante, Mon Confiado, Gina Alahar, Andres Balano Jr., Charmaine Buencamino. This is the first film by Daryl Yap not to be produced and distributed by Viva Films because of sensitive matter involving TBJ. So ayan, napakalinaw mga ka-Dabarkads na domestic release. And nakalagay din dito na hindi daw produce ng Viva Film. Pagdating naman dito sa baba, eto po, produced by Daryl Yap. Ayan yung nakalagay. Talagang tinatago kung sino yung producer. Samantalang umami na po si Daryl Yap, diba? Na meron siyang producer neto. Tapos, production company, Vincente Men's, Prodmo Production, distributed, Pinoy Flix Film Entertainment Production, Country, Philippines. So, matatagalan po ito mga ka-Dabarkads pag ito ay inantay pa na mapanood po sa sinihan dahil nga po may kaso ito. So, napag-usapan namin mga ka-Dabarkads tong isang Dabarkads po na kausap ko kanina na tila baga ay naibenta na po. Tila lang naman naibenta na po ito sa ibang bansa dahil meron po kaming mga nakita mga ka-Dabarkads na isang site na kung saan napapanuran po noong mga movie. Andun nga po yung Jowa Bole. So siguro napag-usapan lang naman namin to na naibenta na ito sa ibang bansa. So hindi nga kaya mga ka-Dabarkads? Kasi nitong mga nakarang araw mga ka-Dabarkads nananahimik po itong si Derek. So siguro ay naghahanap po siya ng mga alternatibo para po maibenta ng malaki-laki itong the R of Pepsi Paloma. 'Di ba? Kasi nga malaki po ang malulugi sa kanila at matetenga kung sakaling hindi ito maipalabas agad. So tila baga ay depressed na no itong si Derek dahil sa mga problema po na patong-patong, tapos dumagdag pa po itong pagpapa-impeach sa sinusuportahan niya po na si VP Sara Duterte. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inilabas na video po ng TVJ na YouTube channel kanina. Nagulat po kasi ang lahat mga ka-Dabarkads ng aksidente ata na maipalabas yung para sana bukas. So ano po ba yung aksidenteng naipalabas na yon? Yun po dapat yung ilalabas bukas mga ka-Dabarkads na kung saan sila Miles, si Raisa and si Ryan nandoon na po sa susuguring campus nila para sana bukas. Napaisip tuloy ang mga Dabarkads kung recorded ba ang Itbulaga bukas or live, kasi nga po naipakita na nila yung magiging ganap doon bukas. Kasi nakita po natin 'di ba ang dami pong mga estudyante talagang dinumog ang mga Dabarkads natin sa unang campus na sinugod or nasugod po nila. So kayo din ba mga ka-Dabarkads, nagulat kayo kanina tapos biglang nag-iba yung napanood po ninyo? Kung kayo po ay online viewers sa YouTube channel ng TVJ, please comment down below.